Guys, dito sa India, season na naman po ng mangga. Kaya naman si Mami dito ay nagpapahinog na. Papakita ni Mami sa inyo kung paano kumain itong Indian mango. Ay, iniikot nilang ganyan, no? Nilulusaw nila or nilalamog nila. Bumibili kami ng 65 inches na TV para sa namin, negosyo. So, ayan guys, finally nakabili na po tayo ng ating TV para sa kwarto natin. Ayan ang baby iwan ko, guys. O, nakatulog na. After namin kumain ng panipuri, guys, nagpunta kami dito sa may farm, dati ni Milan, na tabi ng daan. Good morning! Good morning, Iban! Guys, so magandang hapon. Very late ko na umpisan itong vlog namin, guys, dahil sobrang daming ginagawa. And busy nga ako doon sa may gawain sa resort namin and sa villa. So nagkaroon ng problema sa villa, guys, dahil wala kaming internet connection. Ilang araw ko nang nirereklamo yung internet connection namin kasi yung linya dun sa lugar namin naputulan daw. So hindi lang kami yung walang internet, pati yung buong area namin doon. So ngayon, hinahandle ko yung mga customer, kung ano yung sasabihin sa kanila kasi out of our control naman. And nakasalalay kasi yung internet sa videoke. So ayun, walang videoke yung iba, nag-videoke. So nag-rent ng videoke yung iba, ganyan. So ayan, ngayon nagsiset up kami ng mga mangga dito, pinapahinog namin. Ayan. Mami, कौन खाई छातला बदा केरी? એટલે જાડી જાડી થઈ જશે. આ તો નવી બાજ છે ને. આ તો ક્યારે પાકશે? બે દાડા પાકશે. એ કે મતલબ હતા વેલા? હે? એવું છે, ગરમીને લીધે? Aha, okay guys. So, ang sabi ni Mommy, after 2 days daw or 3 days, after 2 days or 3 days daw ay ano na to, maghihinog na. Tapos aalis daw si Mami ng after 2-3 days pupunta ng Danpor. So ayan, ang dami pa namin kinakain na mango dito, ininuubos. Ayan si Sol Almasi, tinutulungan niya si Mami. Guys, dito sa India, season na naman po ng mangga. Kaya naman si Mami dito ay nagpapahinog na ng mga mangga. So kung napapansin nyo, ang dami na naman ng mga bagong batch dito. And ito naman yung mga ano natin, yung mga luma natin. So kakainin natin yan. Kaya naman tuwing mango season talaga ay tumataba yung mga tao dito dahil kain sila ng kain ng mangga. Ngayon, ayusin namin yan, i-flip namin ulit and naalisan natin yung mga malapit ng masira para gawin natin siyang mango rust or mango pulp. Kaya tuwing nagbabakasyon ako ng Pilipinas, make sure ko na may ilang araw or ilang months pa rin ako para makakain ng mangga dito sa India. Kasi dito sa India ay meron nga kaming mango farm and iba-ibang variety yung meron kami sa my farm. Kaya naman ay napakasarap talagang kumain. Ay nambilan ko. So ayan, tutulungan ko muna siya sa pag-aayos nito, tapos babalitaan ko. So ayan guys, pag-aayos nitong mga mangga ay pupunta kami ni Milan sa may palengke para naman ay bumili ng TV para doon sa business namin. So alam niyo naman na meron kaming business sa Philippines, which is yung resort and villa. So meron nga kaming CCTV, mga CCTV na pinapanood doon para ma-overlook nga yung business namin. So bibili kami ng malaking TV, lalagay namin sa room namin para na nakikita namin yung mga kaganapan doon. And also, nakabili na rin kami ng watch na nakalagay yung Philippine time. Kasi from dito sa India and Philippines, meron silang 2.5 hour na time difference. So, medyo mahirap mag-adjust, mahirap maghula every time. So, nakalagay na siya sa may, sa may kwarto namin. Para alam namin kung malapit na mag-check out yung mga guests, kung malapit na dumating yung mga guests, para makikita ko kung naglilinis na ba yung mga staff namin, ganyan. So, ayun, sabahan nyo kami. Bibili din kami ng parang maliit na fridge para naman doon sa kwarto. Lalagyan ng snacks namin ni Milan. So, ayun, sabahan nyo kami. Guys, papakita ni Mami sa inyo kung paano kumain itong Indian mango. Desi keway, no? Desi means Indian. So, ang ginagawa nila, guys, ay iniikot nilang ganyan, no?
nilulusaw nila or nilalamog nila. Yun yung tamang term. Tapos, kapag nalamog na siya, saka nila i-open dito sa may gitna. Aalisin yung, ayan o, yung sa pinaka-top. Tapos from there, kakainin nila guys. So, open nila ng konti. Tapos, you can start eating it. Ayan. Kaya lang, medyo madumi. Madumi siyang kainin. Pero, nag-i-enjoy ang binan ko sa pagkain ng ganyan, no? Levado pulp. Tapos, lahat ng pulp, sisip-sipin niya. Hanggang sa maging buto na lang siyang ganito, guys. So, this is called the Desi Indian Mango. See? Very malalaki. Ang lalaki, guys. Oh. Ako naman gusto ko yung yung kesar. Gusto ko yung kesar. Ito Indian mango to, guys. So ayan guys, namimili na kami ng TV. Ayun yung nagugustuhan ni Doc Milan, guys, oh. Yung model na to. Tapos meron siyang parang Alexa assist. Ayan. Bumibili kami ng 65 inches na TV para sa namin, negosyo. Ilagay namin sa room. They can open also, right? Like open it. दीवार ऊपर लाके के भाई स्टैंडर्ड में पूरा Very big. I like this one. Can you open and so we can see? At least we can compare now between QLED and this one. So ayan guys, pinapatry natin. Let's see what's the difference. Yung si Doc Milan tinitignan na. So we are torn between choosing the 4K and QLED, but because we like the QLED more, the register is very good, no? Let's see. Let's see guys, maganda siya. Can you see the difference, Milan, between that one and this one? Very big difference. This is bigger pan. QLED haro siya. So, ayan guys, ang nabili lang namin ay yung 55 inches. Patchard mo kido? Patchard. Milan! Patchard ko liapo. Ang nabili lang namin ay yung 55 inches guys. Dahil wala sila nung gusto namin na QLED. 4K lang yung meron sila. So, ito yung Google TV na binili. Ang napansin ko din guys, medyo may kamahalan yung mga TV nila dito as compared sa Philippines. Yung same TV na ganito, makukuha mo lang siya ng mga 30,000 pesos, mga ganyan. Dito, inabot kami ng nabili ko siya ng 42,500. So, 55 inches lang yan. Pero yung 30 inches ay yung 65 inches ay 30,000 lang sa Pilipinas. So, dahil malapit kasi sa sa Philippines, yung China, kaya mas mura. Dito medyo malayo, mas mahal yung import duties. So, ayan. तारा चंपल गई छे ओ इवू चंपल गई छे तारा ना हूँ करत तुला हूँ करस बेहद तई ले तारा दवा पीवाना छे तारा दवा दवा पीवीश कम ना दवा पी लचा नो no. दवा पीवाना छे
buying 11 television for business. Hmm. Then we are buying the TV for our own Ah. self. 11 television better than this, costlier than this for business. Then we are buying cheaper TV for us. Ano, delayed gratitude. That's what At you least, call we are delayed treating gratitude. ourselves Mm-mm. little bit. So, ayan guys, after naming bumili ng 11 TV doon sa may resort, ngayon naman ay nabili kami ng TV para sa sarili namin. Television for ourselves. Yun yung kauna-unahang TV na nilagay namin sa kwarto namin, guys. We are doing delayed gratification. Ah. Laki naman yan, Milan. Very big TV naman yan. Very big, ilan? So, ayan guys, 55 inches. Mukhang malaki. Oo, malaki yan sa personal. Pero may kang maliit sa camera. Good morning guys. So, ngayong araw ay medyo, ayun nga, hassle and medyo stress tayo dahil may sakit nga ang anak ko guys. And siguro dahil sa Pilipinas, hindi gaano mainit. Kasi pagdating namin sa India, sobrang init talaga. So, parang nanibago yung katawan niya. And ngayon, meron siyang ubo, sipon. And buti na lang hindi nilalagnat. Pero may sakit nga siya. Kaya naman ay pinapainom ko siya ng gamot. Ang problema kasi sa kanya guys, nandidiri siya sa gamot. Kaya ay nagsusuka. So dahil ng suka guys, 2 times kong pinapainom ng gamot. Dahil sinusuka niya nga yung mga gamot na pinapainom ko sa kanya. Papakita ko sa inyo. Ayun ang baby Iwan ko guys. So, nakatulog na. Pinapatulog ko lang siya ng 1 hour and then papakainin ko na siya ng lunch. So, ayan guys, busy sila. Tame besu karocho. Tame tron. Masi. Kanvi. Patori kewai hai ne. Kanvi ane patori sarka che hai ne mami. So, mami malamasi anya pela hu kewai mawo. Mawo kewai banai didu. Paturi na mao. पातोरी ने माओ बनाई दी છે માલામાસી હવે 5 મિનિટ પછી હુકાઈ જશે હે ને પછી આ મામી અહીંયા ગોલ ગોલ કરશ અને પેલા બહુ ડાઈ છોકરી જો રોટલી બનાવશ રોટલી કે ભાખરી રોટલી જો guys dito guys busy sila malamasi and mommy sa paggawa nitong patori. So dito meron silang mixture. So, kanvi yung tawag dyan. And then, pinapatuyo nila ng 5 minutes. And after 5 minutes, hinahati ni mommy ng ganyan. Tapos, ay bibilugan. Papakita ko sa inyo yung buong process. Tapos, after that, lulutuin nila using the roy or the mustard seed. So, ayan. Charas? Love you! Since guys, kakagaling lang namin sa Philippines and matagal akong hindi nakakain ng panipuri ngayon, ay dadalhin ako ni Doc Milan para kumain doon. Kasi guys, hindi ko makuha yung lasa ng panipuri nila dito. Especially yung sabaw or yung sauce. So tara, samahan niyo kami doon sa tinatawag nilang Chotu's Panipuri. After namin kumain ng panipuri guys, nagpunta kami dito sa may farm dati ni na Milan na tabi ng daan. So ayan, nag-iisip kami ng pwedeng business dito kasi medyo may kaliitan lang ito as compared. Well, malaki siya, pero kumpara sa mga ibang lupa nila ay medyo may kaliitan. So hindi ka pwedeng makapagpatayo ng ng hotel dito. Resort or hotel. So inisip pa namin pero naka-commercial plot na to guys. Kaya tinatambakan na nila. Ngayon tignan natin kung maipaparenta natin ito sa iba't ibang mga store. Gawin natin commercial building or something. And then balitaan ko kayo. Tignan nyo, lawak eh. Tapos sa tabi pa siya ng road. So kung ibebenta namin ito, hindi ko alam kung magkano pero may kalakihan talaga siya kung ibebenta mo. Milan, if you will be able to sell this, how much it will cost? If you will sell this, how much it will cost? 15 million. Because it's touching the road, guys. So, ayun, 15 million daw ang benta dito. Kung ibebenta mo siya.
Actually, may nag-offer na sa amin pero hindi kami nakapag-done deal. Ayan. So, dahil nga meron na tayong bagong villa sa Philippines, ngayon, sineset up naman natin yung mga businesses dito sa India. So, okay na, set up na yung sa Philippines natin. Unti-unti, nagsha-shift na tayo dito para diversified yung ating investments. So, ayun. Checking lang kami dito. Balitaan ko kayo, guys. So, ayan guys, nakauwi na kami and kakatapos lang namin kumain ng panipuri. Sobrang na-miss ko talaga yung panipuri dahil actually gumagawa ako dun sa Philippines pero dito kasi sa ginagawa nila sa India, authentic eh. Meron silang mga nilalagay na mga mint leaves, ganyan. Eh wala naman ako mahanap na ganun sa Philippines. Yung ginagawa ko lang is yung ready-made na. Kaya naman ay yun talaga yung unang nirequest ko kay Milan na kainin namin. Kaya dinala niya ako doon. And also, gaya nga ng sabi ko, di ba, pinuntahan namin yung ano guys, yung lupa namin doon. Well, lupa ni Milan, baka naman may mag-comment na naman sa inyo. Hindi naman sa'yo yan, bakit namin? O sige, lupa ni na Milan, pinuntahan namin and looking kami for partner na kung sakaling may itatayo kami doon na building or kung merong gustong magrenta. Kasi guys, tinatry naming tignan kung magkano yung value noon. May nag-offer ng 15 million nga. So, I think 15 million rupees. So, kung sa peso yun, mga nasa 10, 12 million pesos. Di ko sure kung ano yung conversion, pero search nyo na lang. Pero, hindi pumayag yung binan ko kasi nga daw ay baka magamit pa ni Milan and kung mas malaki pa yung offer, baka kuhanin namin. Tapos, kung sakaling dito kami magstay talaga sa India for the whole life namin, eh baka naman ay tumaas pa yung value and malay namin may business kami na magawa. So actually talagang actively looking sila na magrenta nung property, nung land na yon kung may magpapatay ng resort or hotel kasi malapit kami doon sa Statue of Unity. So merong tourist attraction dito sa area namin kaya yung value ng lupa ay malaki. So, let's see kung anong mangyayari sa future plan. Pero, yun muna. Pinakita ko lang sa inyo since malapit lang siya dun sa kinainan namin. I think 3-4 years na nilang commercial. Kasi dating banana farm yun eh. Pero, hindi naman kasi malaki yung kita sa banana, guys. And, little by little, nag-shift na kami into business kasi yung binan ko ay tumatanda na daw. Ayaw na daw niyang mag-farming. So, gusto niyang mag-set up ng business daw. Tapos siya na lang yung mag-handle. Ayaw niya ng farming na. Kasi sobrang init dito sa India, guys. Naku po. Lalabas ka nga lang doon sa may harapan ng bahay niyo or bubuksan mo lang yung pintuan. Tingnan niyo, naka-close, closed door. Kasi, sobrang init talaga. Umaabot ng 40-45 degrees Celsius. Imagine. Kaya hindi kami masyadong naglalabas. Lumalabas lang kami pag 6:30, 7 o'clock na ng gabi. 7 o'clock may light pa dito guys. Maliwanag pa. Pero mandang 4, 5 o'clock, ay naku po, mainit pa yun. So, ayun. Kung may mga content kayo na gustong gawin natin dito, balitaan nyo ako kung ano yung gusto nyo makita. Kasi guys, daily na po tayo magda-daily vlog dito sa India. So, ayun. I'll see you all tomorrow. Bye-bye!